Kailangan ko maglakad-lakad mga ka-works. 12 minutes pa kami maghihintay ng bus. Kaya ako kumuha ng sasakyan dati mga ka-works dahil sa ganito. Sa paghihintay ng bus ng matagal. Tapos nilalamig ka. Dahil yung bus mo hindi pa parating. Ang tagal niya pa. Yung mga transfer paghihintay ng bus ang matagal. Isusumpa mo talaga ang winter pag ganito. Welcome back mga ka-birds. Good morning. Mag-alas 8 na. Pupunta ako na actually galing na ako ng Canadian Tire. Kaso fully booked sila sa garahe nila sa casa. Kaya pupunta ako dun sa mekaniko na sobrang layo. Customer na ako nito ng matagal na, sobrang tagal na. So dun ako pupunta. Sana hindi siya masyadong busy kasi matagal din ako naghihintay dun pag dun ako nagpapaayos ng sasakyan. Minsan nga all day pa ako, kaya minsan umuwi pa ako. So magpapa-change oil lang ako kasi gusto kong bago ang langis ko pag winter time. Pinapa-change ko ng synthetic. So yun, magastos ang may sasakyan. Katulad kahapon mga ka-works, di ba, pinarehistro ko na to, pina-advance ko ng rehistro kaysa na bumili ako ay magbayad ako dun sa $20 dahil nawala ko yung registration ng sasakyan. So yun na lang ang sinuggest niya para hindi masayang yung $20. Nakabayad ako kahapon ng mas more than, pero at least nakarehistro to ng isang taon. So yun nga mga ka-birds, dun tayo pupunta. So ang topic siguro natin yung mga maintenance pag may sasakyan. Sa hindi nakakaalam, dalawa ang sasakyan ko. Yung van na pinangkakamping ko, tinutulugan ko kasi makunat ako, ayoko magbayad sa hotel. So yun mga ka-birds, yung maintenance na sasakyan, magastos din. Syempre yung gas pa, buti na nga lang cash ko tong binili, pero hindi naman to kamahalan mga ka-birds. So yung kumbaga for me kasi naranasan ko na mga ka-birds na may bayarin ng monthly. So ayoko na ulit daanan yun. So kaya nag-ipon na lang ako para makabili ako ng sasakyan kahit second hand. Basta lang may sasakyan ako na nakakapunta naman ako sa gusto kong puntahan. So yun, as long as mga ka-birds ang binibili nyo yung sasakyan maayos pa, ipapacheck nyo sa mekaniko para up to date siya sa maintenance. Tulad nung red van ko mga ka-birds, 800 ko yung binili, pero marami akong pinagawa doon para up to date siya at reliable sa pagbabiyahe. So yun nga, kahit winter binabiyahe ko yun. Sa awa naman ng Diyos, maayos naman siya. Kaya hindi naman ako kakaba-kaba kung siya ginagamit ko kasi kahit pa aalis ako ng malayo, so bago kami magbiyahe, pinapatingin ko muna sa mekaniko para hindi niya ako itirik. So yun na mga precautionary mga ka-works, pag may sasakyan at gusto mong ibiyahe na malayo, ipapacheck mo muna sa mekaniko. I prefer na ganun mga ka-works kaysa monthly na may hinungulugan ako kasi ganito para sa akin, yung maintenance niya at
is optional. So, hindi to applicable mga kabricks sa mga may kakayahan na magbayad ng monthly ng brand new. So, sabi nga, depende sa sitwasyon nyo. Kung nakakaaluan naman kayo at gusto nyong bagong sasakyan, why not, diba? So, kasi maganda pa rin ang bagong sasakyan, pero kung nahihirapan sa pagbabayad, dito na lang mga kaberg sa second hand na sasakyan. So, pero kung gusto nyo ma-experience na may bagong sasakyan, why not? Why not mga kabergs, diba? Sino bang ayaw ng brand new? I think ano yun, given na yun mga kabergs, na lahat naman tayo na gusto ng magandang sasakyan. Ang ano na lang talaga yung pagbabayad, diba? So ayoko nang maranasan ulit yun. So yun nga mga kabergs, pupunta ako sa mekaniko ko para sa oil change. Kasi nga mahirap na walang hindi bago yung oil, lalo na't hindi ko masyadong ginagamit yung sasakyan. So pag ini-start ko, mas maganda na yung bago yung oil niya, para hindi siya masyadong thick. Pag synthetic kasi mga kabergs, medyo loosen up ang yung pagka-liquid niya. Pag kasi conventional lang, medyo siya, medyo malapot-lapot. Kaya pag winter, mas gusto ko ng synthetic ang oil ko. So let's find out mga kabergs kung magkano ang magagastos ko dito sa aking pagpapa-change oil. Saka lately nga mga kabergs, dahil nga hindi ko na rin masyado nagagamit tong sasakyan ko, dahil nga madalas ako mag-commute, dahil nga yung circulation ng oil niya, siguro maganit na yung mga marami na siyang may mga tumutunog sa kanya. So sa ngayon, dahil ilang araw ko na siyang ginagamit, dahil nag-day off ako, wala man siyang tumutunog. So yan mga kabergs, see you later. Doon na tayo sa Talyer. Ay, dito, sorry. Not here. Kakachika. Yan tayo sa Shell. Dati nakatira ako dito mga kabergs, dyan. Yan sa bahay nila. So ito yung tile yan. Yan may kulay blue. Dyan ako dati nakatira, kaya na ko tong sasakyan na to na magpaayos dito. Kaya na-discover ko itong talyer na to. Mag-park tayo dito. Kaya na-discover ko tong na to mga kabergs, dahil nga dyan ako nakatira.
ang ganda naman ang service niya. Yung katulad ni Red, matagal na. So, yun. Tayo. Saan lang eh. Teka lang. Kailangan ko mag-bonnet. Malamig na. Sobra. Hindi pa naman kalamigan mga kabarks. Kaso nga lang, syempre, galing ng warm weather, di ba? So, nag-adjust ulit yung katawan. Kaya ganun. Yan. Ay. So, yan yung pangalan niyan, mga kabarks. Dito ako nakatira dati, oh. So, mga kabarks, iniwan ko yung sasakyan ko. At, busy yata ngayon talaga mga talyer. Kasi nga, mag-winter na, marami nagpapa, ng sasakyan nila. Katulad na pag-change ng winter tire. Ayan. So, busy din siya. Kailangan niya ng appointment. Pero, iniwan ko na lang yung sasakyan ko mga kabarks kasi uuwi ako, sayang na naman yung gasolina, ang layo pa naman ng talyer niya. So, magbabas na lang ako. At, ganun din ang gagawin ko pag balik. Ayan. Kasi, gusto ko na talaga itong mapalitan kasi ano na rin yung oil ko. Nung February ko pa, last February 21 ko yung napapalitan. So matagal-tagal na rin yung oil. Kaya kailangan na rin palitan. At sa susunod na lang ulit ang ano niyan. Siguro pag spring na ulit ang susunod dahil bihira naman gamitin at synthetic naman mas matagal ang buhay ng synthetic. So yun mga kabarks, sakay muna ako ng bus. Malapit lang naman dito doon sa Talyer ang bus station dito, doon lang nandun. So walang tawiran dito. So, yun mga kabarks. At tatawid na ako dyan. Magpindot muna tayo. So, dito na lang muna mga kabarks at nilalamig ang aking kamay. So, napunta ako dito sa downtown mga kabarks sa connecting transportation ko. So, ito yung downtown ng Edmonton. Ito yung mall nila. Hindi masyadong busy dahil weekdays ngayon, Tuesday. Sasakay ako ng train after nung bus. Kasi walang diretso from doon sa pinuntahan ko going home. Kaya tatlong sakay ako. Yan ang disadvantage ng walang sasakyan. Lalo na pag ganitong weather na malamig. Nako, isusumpa mo ang ang winter dito sa Canada pag wala kang sasakyan pag ganito. So, pag hindi mo ma-tolerate yung lamig, kailangan may sasakyan. Pero kung okay lang sa'yo na nagtra-transfer ng ilang transfer, so depende kung ano yun, komportable kayo mga kabarks kasi nagbabayad kayo ng sasakyan pero komportable naman kayo, hindi kayo nagsasuffer sa lamig, di ba? So ano talaga yan, may disadvantage at pababa na nga tayo, bumaba na tayo. So hindi lahat mga kabarks
advantage, di ba? Kaya isip-isip kung ano yung uubra sa inyo. Ba't ganun? Ba't parang wala na ditong connecting? Sarado na to. Paano nangyari yun? Dala naman na kaagad. So, kailangan kong umakyat para makatransfer ako. Tagal ko na kasi mga kabugs hindi pumupunta dito sa mall na to. As in, sobrang tagal na. Kaya hindi ko na alam paano tumawid doon. Baka kailangan ko mag second floor para makatawid. Ayan. Kailangan ko mag second floor. Para makatawid ako sa kabila. Let's see. Baka nga yun dapat kong gawin. Malaki din naman to mga kaberks, pero hindi to kasing busy sa Philippines ang mga mall dito. Na hindi katulad na Pilipinas na kahit anong araw punong-puno ang mall. Tingnan nyo naman, 'di ba? Ang makikita nyo lang dito mga kabers, yung mga nagtatrabaho dito, bihira yung mga namamasyal kasi nga busy ang mga tao dito. Bihira ang may tambay dito sa Canada, kaya bihira din ka makikita na ganito na may namamasyal. So, ito na yung tawiran. Second floor. Ito pa yung hinahanap ko na Tim Hortons. So, ito yung sa baba. Ayan. Pwede naman tumawid sana dyan. Kaso nga malamig mga kaberks, di ba? Ayan. Pwede naman tumawid. Pero dito tayo sa warm. Para sumakay ng train. Ayan. So, yun mga kaberks. Kaya may din may sasakyan. Convenient pag ganitong weather. Pero kung ayaw nyong magagastos sa transportation or may sariling sasakyan kasi katulad nga sinabi ko, yung maintenance ng sasakyan, yung insurance, yan, magastos. Hindi katulad ng nagko-commute ka, yung train lang ang anuhan mo, babayaran mo. Magkano lang yun? 110. Yung binibilihan namin nasa $85 kasi discounted. Ayan. Kaya depende mga kaberks kung ano yung gusto nyo. Ano ba naman to? Mall na mapanghi. Natutulog pa ata dito ang mga homeless kasi warm. Grabe. May nakapasok na homeless kaya mapanghi. Oh my gosh. So pag ganitong weather mga kaberks, marami talaga homeless na pumapasok sa mga ganito. Kasi nga warm, di ba? So, yun. Hanapin ko na yung train mga kaberks kasi nakalimutan ko na kung nasaan yun. Hindi ko na maalala. Yung baba. Alam ko malapit yung Shoppers. Ayun yung labasan. Sa baba pa tayo kasi mga na doon pa. Nasaan ba yung babaan? Yun yung Winners.
Dito lang yun. Kailangan ko lang lumabas ng building, mga kaberks. Nasa parking area yun eh. Dito. Tayo lalabas. Naalala ko na, mga kaberks, nung nagpunta kami dito ng kapatid ko. So, ito yung labasan. Ayan, nakalagay Churchill LRT Station. So, yan ang sasakyan natin. So, yan, daming sasakyan area. Parking area na to, mga kaberks. Pag ganito nagtatrabaho ka, masarap dito. Di mo na mararamdaman ang lamig sa labas. May homeless. So, nandito na tayo, mga kaberks, sa underground. So, yung nanalo sa amin na premier, medyo stricto. Dati marami ditong nakatambay, natutulog. I don't know what that was. What's up? Ay, mga police nag-iikot dito. Kasi nga stricto sila dito ng tambayan. Kasi sa totoo lang, mga kaberks, nakakatakot din dito maglakad kung ikaw lang mag-isa. Kasi nga may mga nangyayari din dito na yung katrabaho nasuntok siya. Hindi nasuntok, sinuntok talaga pala. Nakakaano din. Nakakatakot din. Diba? Sakto. Dumating na yung train. So pag pumasok ka dito, mga kaberks, either mag-tap ka o bibili ka ng ticket or yung monthly bus pass. Dito tayo sa hulihan. Tayo, mga kaberks. Coliseum Station. Ay, ayun na, number 8. Ay, nako, paalis na. So, nandito na ako sa community namin, mga Berks. Kakababa ko lang ng bus. So,
hintay na lang ako ng tawag doon sa ano, nag-repair nung, not repair, nag-change oil nung ano sa talyer. So, see you na lang mamaya mga ka-Berks. Pag kuha ko ng sasakyan. So, same process. Sasakay ako ng bus, ng train, at bus ulit. Pag pinick up ko yung sasakyan. Yun. So, mahirap na walang sasakyan pag ganito ang panahon. Kasi nga, malamig. Diba? So, yun, pag-usapan natin ng further yung ganito. Kailan make sense na magkaroon ng sasakyan at hindi. So, okay mga ka-Berks, ang lamig. Masarap yung pagkain mga ka-Berks. So, habang naghihintay tayo dun sa sasakyan, kumain na tayo ng lunch. So, ito yung ayan, kalabasa na may tanglad. Ano sa English to ma? Lemongrass. Ayan. At may isda pa. So, mayroon kasi kaming tanim na lemongrass. Ayan. Pasensya na kayo sa bahay namin mga ka-Berks. Ayan, lemongrass. Tanim yan ni Mama. Ayan. Ito naman yung kalamansi namin. At ayan nga, nag-i-snow mga ka-Berks. Ayan. So, tara. Kain na tayo. Masarap ang ulam. Madami na naman makakain. Tara mga ka-Berks. Pag ganito ang pagkain kailangan kinakamay. Para lalong mas masarap. Kalabasa. Thank you sa nagluto. Thank you, Ma. Parang ano lang sa probinsya. Mga ka-Berks. So, pipick upin ko na yung sasakyan. Naghihintay lang ako ng bus, ng shuttle. Galing na ako sa bahay, nagsumakay na ako ng bus, nag-train. So, ito na yung pangatlo. So, ito yung hassle pag malayo ang mekaniko mo. At, yan, walang maghahatid pag pick up na sasakyan. Kasi ako lang ang nagda-drive sa amin. So, yan. Hassle. Malamig pa naman. Kung summer sana, ayos lang. Kaso hindi So, yun ang disadvantage mga ka-Berks pag ikaw lang ang nagda-drive at walang ibang maghahatid sa'yo pag dinala mo yung sasakyan sa talyer. At napakalayo namin. Yun. So, hanggang dito na lang siguro mga ka-Berks ang vlog natin. So, yun ang disadvantage ng walang sasakyan pag winter mga ka-Berks. Sobrang daming transfer sa pagsasakay. At ganun din sa pag may trabaho. At winter. So, ito yung pinaka-hassle masyado. So, yun. See you next time mga ka-Berks. As always, do what makes you happy. Tapos lalakad ka pa ng malayo. Dahil yung pupuntahan mo yung bus malayo pa. Yung stop ng bus malayo doon sa pupuntahan mo, kaya lalakad ka pa. O, di ba?
Nakakainis pag walang sasakyan. Sa iba, ayos lang. Tara na mga ka-Berks. Sa wakas, nakuha na natin yung sasakyan. Nga lang malamig pa din.